Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayong TV. Ang brand nito ay Philips na 43 inches na Smart TV. So ang problema pala dito, sabi na may-ari mga bro, ay walang picture. So plug in na lang natin, alamin natin, titingnan natin kung ano talagang problema ng picture nito. So power on natin, naka-plug in na. Ayun, kita nyo mga bro, lumabas lang yung Philips na logo, sabay namatay kaagad. Sa tingin ko ang problema nito ay sa screen, hindi ito sa backlight. So patayin muna natin, testing natin uli para makita natin na maayos. Yan, pinlog in ko na, power on natin uli. Focus natin. Ayan o, nakita nyo mga bro, lumabas lang yung Philips niya na sabay nawala din kaagad. So sa tingin ko ang problema niyan hindi sa backlight mga bro, baka sa screen. Pero mas maganda buksan na lang natin para malaman natin talaga at ma-analyze natin na maayos kung saan ang problema. Maaring sa backlight or maaring sa screen. Pero bago natin buksan pala yan mga bro, bubunutin lang natin. Shout out ko lang tong ating mga mahal na kapatid na mga vlogger na lagi rin sumusuporta sa ating munting channel. Shout out sa inyo dyan mga bro. Hinir Auto Vlog, Kuya Ri TV PH, Lumaga Vlog, Mariel Official, AP Sampaga, Bu Adventure, Silvertick DIY, Maskarang Vlogger, Raquel Villar Vlog, Kishi Adventure, Digimix TV, Kuya Buds Vlog, Antikin Furnitures, Job Kawanggawa PH, Adonis Vlog, at saka si Galido Vlogger TV mga bro. Pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel mga bro. At ito bubuksan natin itong ating gagawin na Philips na 43 inches na Smart TV para malaman natin kung ano talagang problema nito. So buksan lang natin mga bro. Share ko lang ito mga bro. Ito pala ang model number itong ating gagawin na TV na Philips. Ang model number ito, babasahin ko lang ha. Model number 43 VFT 6100/98 mga bro. Yun ang model number niya. So sa makatuwid, 43 inches ito mga bro na Smart TV. So bubuksan lang natin mga bro. Sana magawa natin ito. Tuloy natin mga bro. Ito, nabuksan na natin itong ating ginagawa na Philips na 43 inches na Smart TV. So share ko lang ito sa mga baguhang nag-aaral pagka electronic technician. Ito yung tinatawag na power supply mga bro. Tapos mayroon tayong motherboard. Ito na yung motherboard niya. Tapos may LVDS connector tayo na papunta sa ating T-con board, na papunta rin sa ating top board na sa ating screen. So ngayon, plug in natin mga bro. Titingnan natin kung bakit wala siyang picture. Silang natin. Sinaksak lang natin yung So yan, naka-plug in na. Diretso na tayo. Tingnan natin mga bro kung ang backlight niya ay namamatay ba or hindi. Para malaman natin. Kasi kung hindi namamatay yung backlight niya, so ang ibig sabihin, ang problema nito ay sa screen. Maaring dito sa T-con board o maaring sa screen mismo. So plug in na lang natin mga bro. Titingnan natin. Susukatan natin ang voltahe. Voltage check natin. Titingnan natin kung mayroong normal na voltahe niya sa VGH, VGL. So yan, may standby power na siya. Power on natin. Pinapunan lang natin yung pang-TV mga bro sa labas dahil maulan na naman. Nakababasa. So ground tayo. Dito na tayo mag-ground. So yan, check natin. Gumagana yung backlight natin. Yan, makikita natin mga bro, may ilaw yung ating backlight. So sa makatuwid, ang problema talaga nito ay sa screen. So tingnan natin yung ating T-con board kung normal yung supply na 12 volts. So diretso tayo sa fuse mga bro. Dito sa ating T-con board. Ayan, normal yung ating supply, 11.54 mga bro. So diretso tayo sa VGH. Tingnan natin kung may VGH
voltage tayo, dapat mga 20 plus, 28 or 30 BGH tayo. Yan, nakatutok sa BGH yan, na test point. So makabasa natin mga bro, 0.08 volts lang, walang voltahe sa BGH. Sa BGL naman tayo, ito yung BGL, so focus ko lang, napakaliit talaga yan. Yan yung BGL nya. So wala rin tayo, 0.08, so wala, hindi gumagana yung ating DC to DC IC mga bro. So try nating maghang ng ating flex, titingnan natin or left or sa right side ba ang may problema or may problema yung ating T-con board. So bunutin muna natin mga bro. Tapos share ko lang to ha sa mga baguhang nag-aaral pag electronic technician. Pag once na magtanggal at magkabit ka talaga ng fix dyan, kailangan nakabunot yung saksakan para maiwasan na lalong lumala ang sira mga bro. So ito, unahin natin tong ating sa left side na flex na papunta sa ating screen, sa ating top board. So yan, nakahang na yan mga bro. Plug in natin uli. Yan, standby, power on tayo uli. Wala kasi yung remote, hindi kasi dinala na may-ari. Yan, nag-una siya. Tingnan natin kung may BGH voltage na ba. BGH ulit tayo. So wala pa rin. 0.08 pa rin. Sigurado rin, BGL yan, wala din. Kasi laging mag-partner yan eh. BGL. So wala rin. 0.08 din. So bunutin natin uli. Try natin ihang parehas. Tanggalin na natin yung dalawang flex mga bro. Ayan, tanggal yung dalawang flex. Titingnan natin kung may voltahe na ba yung BGH saka BGL. Kasi pag wala, maaaring sira itong ating T-con board. Ngayon nakahang na, kung mayroon yung lalabas na yung ating DC to DC IC, yung BGH saka BGL, may problema itong ating screen. So yan, nakahang na lahat yan, dalawa. So plug in natin mga bro. Plug in. Yan, may standby. Power on tayo uli. Yun, nag-una siya uli. Yan, nakahang yung dalawang fix natin, papuntang screen natin mga bro. So, BGH tayo uli. BGH, yan. Ayun, mayroon na. Tumaas na mga bro, ulitin ko. BGH, kasi naka-range 20 lang pala ako, 20 volts yun. Mayroon na tayong 28.0. So, buhay yung ating T-con board, may problema yung ating screen. So ulit tingnan natin sa BGL naman kung ilan. Yan, negative 0.5. Normal na rin yung ating BGL. So sa makatuwid, buhay yung ating T-con board. Ang problema natin ay ang screen. So ngayon, bunutin muna natin uli. Ibalik natin to. Ito yung unang hinang natin. Tapos paganahin natin kung nandyan pa rin ba yung gagana pa rin yung ating DC to DC IC. So ang tinanggal naman natin ngayon, yung hinang natin ngayon, yung right side ng ating screen. So plug in natin mga bro. Yan, standby uli, power on tayo uli. Kasi pag mayroon na itong voltahe dito mga bro, so dito tayo may problema sa ating right side ng ating panel. So, nag-una yan mga bro, BGH tayo ulit. Kailangan kasi surbolan ang pag-ano natin dito mga bro. So yan, may 28 pa rin. Mayroon na tayong 28 sa ating BGH. So, sa makatuwid, dito talaga ang problema na flex sa ating right side ng ating screen. So ngayon, bunutin natin uli at titingnan pala natin yung screen kung anong mayroon. Kung may kalahati ba siyang picture kasi mayroon na siyang voltahe. Ayun, nakikita natin mga bro. Mayroon na siyang kalahati. Kailan walang picture yung design nito na ano. Yung design nito na screen, pag wala yung kabilang flex, wala tayong makikitang picture. So bunutin muna natin. Ngayon, mag-apply tayo dito ng tip method. So trace natin yung CKB signal dito. Kasi dito na side ang may problema.
Ayun, man dito. Ito yung mga clock signal ng mga CKB niya. Yan, clock CKB1, CKB2, ayun. So itong signal na dito mga bro, share ko lang to sa mga baguhan na makatulad ng mga technician katulad natin. Ito mga dot dito mga bro. Yan yung mga CKB signals niya dyan, yung mga clock signals kung tawagin. Try natin i-block, titingnan natin kung magkaroon na ba ng picture. Kasi sa ngayon, nung hinang natin ito, mayroon na tayong sa screen, may liwanag na. Ang problema, wala tayong makikita na pictures. Mga picture kasi nakahang pa tong ating clicks. Try natin i-block yung ating CKB signals. Alamin natin kung magkaroon na. So lalagyan lang natin ng applyan lang natin ng tip method dyan mga bro. Kung obra ba. Sana umubra kasi medyo challenge to mga ganito mga bro. Kasi pag hindi umubra sa tip method ito, medyo mahirap ang trouble nito. Kaya sana makuha natin sa tip method ito. So lalagyan lang natin mga bro. Pakita ko lang sa inyo. So tuloy natin mga bro. So naglagay na tayo ng scotch tape dito mga bro, dito sa ating mga clock signal, sa CKB signals dito mga bro. Ganyan kalapad, halos sinagad natin hanggang dito sa may mga dot natin dito mga bro. Yan kasi ang nakalagay dito, yan mga CKB signals niyan. Kung sa kabila naman, dito na portion naman, kabila. Kasi magpartner yan sila mga bro. Kaya lang nandito yung problema, kaya dito tayo nag-block. So plug in natin, titingnan natin kung mapapicture na ba natin ito. So yan, naka-plug in na, power on tayo. Tapos silipin natin yung pinaka-screen nito mga bro. Paulan kasi kaya tinabunan ko yun. Nakita ko na yung Philips mga bro. Yan, kita na natin, malinaw mga bro. Pinagilid lang kasi natin to, antayin lang natin na lalabas yung kanyang nag-loading kasi smart TV ito mga bro. Tingnan natin kung lalabas yung kanyang no signal sign. Akin kasi yun, nakita na natin no signal. Yan mga bro. So sa Makati, doon talaga ang problema. Buti nakuha natin sa ating tip method. So iayos lang natin. Titingnan natin, kabitan natin ng DVD player. Titingnan natin kung maganda na talaga yung picture niya. So share ko lang, yan, focus ko lang mga bro, yan ang binlock natin na mga signal. Diyan ang may problema yung screen natin sa right side. Kaya ayaw niya tumuloy. Ngayon binlock na natin, nagkaroon na siya. Buti nakuha natin sa tip method mga bro. So lagyan lang natin ng DVD player, titingnan natin kung malinaw na siya talaga. Pero at least nakita natin na maliwanag na siya. So kabitan lang natin ng DVD player mga bro, para matesting natin na maayos. So ito na mga bro, itong ating ginagawa na Philips na 43 inches na smart TV. So plug in natin, kabitan lang natin ng DVD player yan mga bro. Power on tayo. Ayan, lumabas na talaga si Philips mga bro, malinaw na siya. So kinabitan lang natin ng DVD player yan mga bro, para matesting natin na maayos. Ayun, malinaw na mga bro. Gwapong gwapo na si Philips. Babad lang natin mga bro, para sigurado lang. Buti nakuha natin sa ating tip method. At nakita natin na malinaw na siya. Buti nadali natin mga bro. Medyo masaya na naman ang lahat. Babad lang natin ng todo mga bro. Mga ilang minuto para sigurado lang.
So okay na yan mga bro, ibabad ko na lang ng todo yan mamaya mga bro bago natin pakuha sa may-ari. So maraming salamat sa inyong panonood at magandang hapon po sa ating lahat.